Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Senadora Amy Marcos kung paano niya po tanungin ito pong si Matibag ng NBI Director sa tumatayo raw pong testigo. At sinasabi pong ang Vice President daw po ay kailangan ma-impeach kasi nagbabanta raw. Grave threat daw po mga kababayan. At kung ano-ano pa, may inciting to sedition pa. Ibang klase po. Ito pong NBI na to. Samantalang kung susuriin ang kanyang background, siya po yata ang dapat matanggal sa NBI. Hindi kaya. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos, mga kababayan, at komentuhan po natin. Nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force. Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ng Presidente at ayun ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, dito po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po. Kindly wind up, Sa Senator ating Jaime. presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibag, ang ating direktor, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman yan ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-requestion kapag meron na kayong natuklasan at napunteriyang assassin? Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung national security protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service of the nation. Alam po natin Yung yan. pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law, ito execute the president po eh. Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat. Yan po. Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa Impeachment na, pero ngayon pa po siya, mga kababayan, gumagamit ng expedition at kung ano-ano pang imbestiga raw ang gagawin. Samantalang kung tutuusin po, sino po ba talaga ang betrayal of public trust, mga kababayan? Ang Vice President po ba o ito pong si Matibag? Sino po ba ang talagang direkta kung magbanta sa Pilipino? Katulad po nito, siya po ang tigas at ang kapal ng pagmumuka di umano na magsabing betrayal of public trust ang ginawa ng Vice President at idinudugtong nila dito sa inciting to sedition at grave threat. Siya kaya, anong klaseng NBI at anong klaseng background o anong klaseng pagkatao meron siya? Ibalik po natin mga kababayan. Talagang alam naman po natin ang layunin ng mga taong ito. Pabagsakin lang ang Vice President. Di umano. Hindi po ba? Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano screening namin gusto mo gawin? Ha? Attorney, Ano gusto mo palabasin? Nagpapasikap ka? hindi ba, attorney, Bakit mo pinost? Bakit mo pinost? attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave, Wala akong may, pakialam kay Jason. Putang ina mo, ikaw ang kinakausap ko. kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Eh, putang ina kang gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang Ano na yun? kayo ang nagbibigay ng mali siya.
Ay, kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sanda na ngayon. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Tayo, kung lalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko. Buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Tapos yung lumang balita, anong gusto mong palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Utang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh. Hindi balita yung gago. Pag balita ba ako, gago? O, bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Ang ina mo, buntis yung asawa ko, nananakit lang ngayon. Ha? Utang ina ka. Ha? Oh, sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Utang ina mo. Isang oras. Huwag Bigay ko sa'yo. mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag ano mo. I-report mo. Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, yan. Utang ina ka. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya. Yan po mga kababayan, pagka pinatay daw po niya, wala ebidensya. Ito pong si Mel Sabio, isa pong media, mga kababayan. Ibang klase, no? Pero yan po ang NBI director. Yan po ang kanyang background. At siya po ang nagbibintang sa Vice President. Unang-una daw po ay pumapasok sa betrayal of public trust, grave threat, at inciting to sedition. Sino kaya ang dapat talagang imbestigahan? Humahawa ka na isang organisasyon, NBI, ikaw ang direktor, ganyan ka, ganyang klase pagkatao mo, hindi po ba? Tapos ngayon, nagbi-build up lang kayo. Ngayon lang kayo, hanggang ngayon, wala pa. 1 taon na mahigit, wala pa rin nangyayari sa inyong investigasyon sa Vice President. Hindi po ba? Ngayon, sasabihin nyo, within 3 months, 3 months to 6 months, malalaman nyo na. Kaya nga sinasabi ni Senadora Amy Marcos, isang kaso yan sa court. Sa korte lang yan. Ngayon, kung sasabihin nyo totoo yan, hindi saan na lang kayo bumalik. Kasi nga po, isa po yan sa ginagawa nilang paninira sa Vice President. Hindi po ba? Para po masabi ang Vice President, mga kababayan, ay isa rin pong mamamatay tao, yun po ang gusto nilang palabasin, mga kababayan. Samantalang, kung titingnan mo, ang sinabi ng Vice President, conditional yon. Siya ang unang mamamatay. Nagbilin lang siya. Mangyayari lang yon kung patay na siya. Kaya lang, hindi naman po ganyan ang paniniwala ng isang matibag na kaya rin pumatay at wala pong ebidensya pagpatay ka na. Yan po. Kaya yan po ang nakita po natin. At yan din po ang sinasabi ni Manang Amy Marcos. Wala pang nangyayaring krimen. Pero pagdating dito sa NBI, wala pang krimen eh. Pero kailangan po maging masama sa mata ng tao ang Vice President. At ang kailangan na maging mabuti sa mata ng tao ay si NBI Director Matibag. Siya po ang nagsasabi ng totoo, unbelievable, at kung ano-ano pa po ang issue niyan. Hindi po ba? Napakayabang daw po niyan. Ayon sa ating mga kababayan. Ubo daw po ng yabang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo po na nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Mika Legaspi,
Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from Maisog, California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam at si Annie Jo. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye.